Well, may track record na kasi itong BBM Senate na talagang babaguhin nila ang nakasaad sa saligang batas para pumabor sa nila. At dahil sigurado naman ako itong BBM Senate ay nais matanggal sa posisyon si BP Sara para mapatawag rin ng parusa ng permanent disqualification from public office, gagawin nilang lahat ng mga pamamaraan. Kaya nga, ngayon pa lang, nagsasalita na yung mga nasa mababang kapulungan na hindi dapat makaboto yung mga suspendido, no? At hindi ako magtataka kung kasama na rin dun sa magiging decision nila, tanggalin sa base ng computation ng 2/3 para matanggal si BP Sara, tatanggalin yung mga gaya ni Bato de la Rosa, Jinggoy Estrada, at kung ipapahuli nga sa ICC, si Bongo, pati na si Bongo. At nandyan pa rin yung possibility na ipakulungan nila si Senator Marcoleta, bagamat sa tingin ko ngayon, hindi na nga mapapakulong itong si Escudero at saka si Villanueva dahil kasapi na sila ng Malacanang Senate. Hindi para makuha ang katotohanan, kundi para pasinungalingan ang mga sinasabi ng Brave 18+4. Ang importante naman sa akin, nakapagsalita itong Brave 18+4. Dahil yan naman ang gusto nilang gawin ng Marcos sa Senado, no, na talagang patahimikin sila at supilin ang katotohanan. Hindi sila nagtagumpay kasi narinig natin, at sa akin ang pinaka-importanting narinig ko dyan ay yung isang dating sundalo na nagsabi na siya mismo nag-deliver ng pera sa pamamahay mismo ng Presidente Marcos, at ito ay tinanggap ng anak na si Congressman Marcos, no? So sa akin, malinaw na malinaw talaga na bagamat tinangkang supilin, malinaw na ang mastermind dito sa flood control scam ay walang iba kundi ang Presidente. Mo dito po sa nangyari kahapon na sa wakas meron na silang 13 at masasabi na ba na ito na lehitimo at ano po masasabi niyo muna sa pangyayari kahapon, attorney? Well, ako, medyo nalungkot ako. No? Nalungkot ako hindi dahil nawala lang si Alan Peter Cayetano, malungkot din yan kasi ngayon talaga sigurado na ang Senado ay kontrolado na rin ng Malacanang. No? Pero nakalulungkot, makakakuha rin naman pala sila ng 13 boto. Bakit kinailangan pa na bago nila makuha ang 13, inaangkin na nila? Sa akin, importante talaga na kung ikaw ay mambabatas, susunod at susunod ka dun sa nakasaad sa saligang batas. Dahil kung hindi ka makasunod sa saligang batas, huwag ka maging mambabatas. Kasi dapat, para ikaw ay gumawa ng batas, ipakita mo na ikaw mismo gumagalang sa pinakamataas na batas at so, nung wala pa 13, dapat hindi sila nagpulit at naghimasok na sila ang kontrolado, ang may control sa Senado. So, ngayon, na naghalal sila ng 13, walang kaduda-duda, lehitimo na sila. Pero bakit sila nag-angkin? Lumalabas tuloy na talagang gahaman lang sila sa kapangyarihan na maski yung panahon na wala pa silang 13, talagang gusto na nilang kunin yung kapangyarihan na pagiging Senate President, acting Senate President kuno, at pinalitan na nila, lalong-lalo na yung pagiging chairman ni Pia Cayetano sa Committee on Blue Ribbon, no, na alam natin na inasahan talaga ng taong bayan para maging forum, para isiwalat ang katotohanan tungkol dito sa flood control scam. Opo, doon naman po sa pagpapasaklolo sa Korte Suprema hinggil sa pagkwestiyon doon sa June 3 na reorganization po muna kung saan nahati talaga yung Senado. Anong masasabi nyo rito? Medyo late ba yung naging hakbang na yon? And nakikita nyo pa rin na maglalabas pa rin ng desisyon para liwanagin ang lahat para hindi na maulit ito sa hinaharap ng Korte Suprema, attorney? Well, nagtataka rin ako, medyo na-delay yung pag-file nila Senator Alan Peter Cayetano kasi may 11 bakit naman nag-antay pa sila ng June na anong date pa sila nag-file? Parang June 13 na ata sila nag-file, no? The day before na nagkaroon ng 13 itong mga dating usurpers, no? So sana mas maaga na i-file yan dahil kung sila ay kumuha ng TRO, pwede sila na pagbigyan. Marisolba ng hukuman at ito naman ay isang bagay that involves transcendental importance na dapat talagang resolbahin ng hukuman dahil yung primary na kinakailangan bigyan ng linaw talaga ng Korte Suprema, ano bang sinabi ng Korte Suprema dun sa Avellino versus Cuenca na siyang ginagamit na
authority ng mga dating usurpers na ngayon ay tunay na majority na. No? So kinakailangan mabigyan linaw talaga kung paano basahin ang desisyon ng Avellino versus Cuenca, lalo't-lalo na po pwedeng maulit yan. No? Alam naman natin ngayon na isang senador ay nakakulong, isang senador ay nagtatago, posible may isa pang senador, sabi ni Congressman Pulong Duterte na mapadala sa dahig. No? So kinakailangan malinaw talaga kung ano ang basihan ng komputasyon ng majority. Kung susundin ba ang nakasaad sa saligang batas na majority of all members o yung mga nasa jurisdiction lamang ng hukuman. So sa akin, dapat maresolba. Pero ang katunayan, ang Korte Suprema, iwas pusoy talaga yan. Hanggat maaari, hindi sila magdidesisyon kung meron talagang paraan na hindi magdesisyon. Bakit? Kasi nga, ginagalang nila ang mga desisyon ng mga tao na may halal ng taong bayan. Sila kasi, hindi sila halal, wala silang mandato. So yan yung tinatawag nila na talagang nag-exercise sila ng, judicial prudence, no? Na wag makimasok kung hindi kinakailangan makimasok. Pero sa ngayon, ang tingin ko nila talaga, honest to goodness, kinakailangan nilang desisyonan yan. Dahil otherwise, paulit-ulit tayong babalik sa Avellino versus Cuenca na wala namang guidance kung tama ba o mali ang interpretasyon yung dating mga usurpers na ngayon ay Senate majority na. Opo. So, sakali lang po, para mapag-usapan lang, na makakuha ng paborableng desisyon ang kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. Meron po kasi silang changes na ginawa during sa reorganization po, no? Under Gatchalian, which is yun yung inilagay nila sa rules sa impeachment na pwede na silang mag-appoint ng kung sino man ang ilalagay nila bilang presiding officer na ngayon ang umuugong ay si Senator Chis Escudero. So if ever man na makakuha sila ng posisyon, mababaliwala yung kanilang inaprubahan na rules, attorney? Oh, syempre, kung magdedesisyon ng korte, hindi mababago yung katotohanan na si Sherwin Gatchalian na talaga ang Senate President, no? At yung mga na talaga ngayon mga committee chairpersons, sila na ngayon talaga ang chairpersons, no? Kaya nga sinasabi ko, makakakuha rin naman pala sila ng boto, ba't di pa nila inantay? Pero kung magdedesisyon at ito ay magiging pabor doon sa petition ni Senator Cayetano, mababaliwala lahat ng gawain nung senador ng Senado nung walang quorum. Kasi ang quorum naman talaga sa aking palagay ay 13, no? Majority of all members. So pati yung kanilang pinagbotohan na magiging presiding officer po pwedeng maapektuhan. Bagamat kung tatanungin mo ko, di hamak na mas mabuti na si Senator Chis Escudero na ang maging presiding officer kaya kay Sherwin Gatchalian na wala talagang ideya kung anong sinasabi ng laws of evidence. Opo. Ikaw ba anong masasabi mo na possible si Escudero yung mag-preside? Ano ang nakikita mo dito na pros and cons? Well, sa akin, mas gusto ko na si Escudero kaysa kay Sherwin Gatchalian. Kasi si Sherwin Gatchalian, magiging Risa Ontiveros Part 2 yan. Meron niyang nasa ear niya, nasa tenga niya na earplugs at ang magdidesisyon ay mga staff na wala namang mandato ng taong bayan dahil hindi nga niya alam kung paano mag-rule kapag merong objection na ginawa isang abogado. No? Alam mo, ang evidence hindi lang pinag-aaralan. Yan talaga ay dapat magkaroon ka ng karanasan, no? Na mahabang karanasan para talaga maintindihan mo kung bakit napakabuti ng rules of evidence at talagang hindi lulusot ang kasinungalingan under the rules of evidence. Pero dapat talaga karanasan bukod pa doon sa pinag-aralan ng rules of evidence. So sa akin, di hamak, mas mabuti na si Chis Escudero kaysa kay Sherwin Gatchalian. Opo, dito naman po tayo sa mga umuugong or ano ba to, pinalulutang nila na posibleng ibaba yung threshold sa pagiging guilty, yung bilang ng mga boto para maging guilty ang isang ma-convict ang isang opisyal na ini-impeach, attorney? Well, may track record na kasi itong BBM Senate na talagang babaguhin nila ang nakasaad sa saligang batas para pumabor sa nila. At dahil sigurado naman ako itong BBM Senate ay nais matanggal sa posisyon si BP Sara para mapatawa rin ng parusa ng permanent disqualification from public office, gagawin nilang lahat ng mga pamamaraan. Kaya nga, ngayon pa lang, nagsasalita na yung mga nasa mababang kapulungan na hindi dapat makaboto yung mga suspendido, no? At hindi ako magtataka kung kasama na rin dun sa magiging decision nila, tanggalin sa base ng computation ng 2/3 para matanggal si BP Sara, tatanggalin yung mga gaya ni Bato de la Rosa, Jinggoy Estrada, at kung ipapahuli nga sa ICC, si Bongo, pati na si Bongo.
At nandyan pa rin yung possibility na ipakulong nga nila si Senator Marcoleta. Bagamat sa tingin ko ngayon, hindi na nga mapapakulong itong si Escudero at saka si Villanueva dahil kasapi na sila ng Malacanang Senate. Opo, ang bagong update ngayon, sinuspinde ng Sandigan Bayan itong si Senador Jingo Estrada. Baka gagamitin na naman itong rason nila na magkakaroon na naman ng pag-question kung ito ba'y naayon sa ating constitution, lalo na pag doon sa pag nag-decide na sila sa impeachment po na ganito na lang yung gawin natin, suspend lahat, ikukulong, isuspend para lihitimo wala. Mawawala po ba yung kanyang pagkasenador niyan, attorney, or ano bang nakikita niyo po dito? Sa tingin ko, hindi basihan yan. Kasi hindi naman makakaapekto yan doon sa sinasabi ng saligang batas na you need 2/3 votes of all members of the Senate. Pero siguradong sigurado ako, sasabihin nila na doon sa 2/3 na yan, ang dapat is mawawala yung mga gaya ni Jinggoy at ni Bato de la Rosa na nagtatago. So, iba yung sinasabi ng saligang batas, iba rin ang gagawin ng Marcos Senate. Kaya nga importante na mabago ang liderato ng Senado para ang Senado nga ay maging sunod-sunuran sa gusto ng Malacanang. Opo. And dito naman sa, nabanggit mo na yung pangalan ni Senador Bongo, meron pong pahayag kahapon sa post ni Congressman Pulong Duterte na meron na raw warrant of arrest ayon sa kanyang source. And same, itinanggi ng pambansang pulisya ata ito, which is ganyan din yung nangyari noong panahon ni Senador Bato de la Rosa. Attorney, ano masasabi nyo? At pati kita Tatay Digong, hindi talaga nila pinakita ang warrant of arrest until nandiyan na si Tatay Digong sa dahig. At ngayon talaga ang problema, ang problema dun sa sinasabing source ni Congressman Pulong, meron ng bagong rule ang ICC na talagang secret na ang service of warrants of arrest. Pero meron talaga mga tao dito sa Pilipinas na makakaalam. Yan kasi ay ipinadadala sa isang ahensya na in turn magpapadala ng impormasyon tungkol sa warrant of arrest sa DOJ at saka sa DILG. Ang tawag dyan is basta may central office yan na pinapapadala ng DOJ. So kung ang impormasyon ay ni Kong Pulong ay nanggaling dun sa mga tao ng central office na yan na nag-handle ng transmittal ng mga warrants of arrest for ICC, may katotohanan yan. Pero para makumpirma yan ng hukuman, hindi gagawin yan ng ICC kasi nga secret ang service of warrants of arrest. Opo, parang same sa ginawa nila kay Senador Bato. Ang problema dito, pending pa sa Korte Suprema kung lehitimo ba, pwede bang arestuhin kasi na meron pa ring debate. Though hindi sila naglabas ng TRO, sabi pa nila na hindi naman ito yung pinaka-final talaga kasi may prayer pa doon, which is hanggang ngayon, medyo marami pong trabaho ngayon ang Korte Suprema, attorney. Meron pa silang inaatupag doon sa kini-question na budget from 2024 to 2026, yung issue kay dating Pangulong Duterte, sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, at ito pang sa Senado, at ngayon ang kay Bato, Senador Bato, at possible yung dito naman kay Senador Bongo, attorney. Kasi yung kaso naman ni Tatay Digong, nakasama niya si Bato, kasama rin dyan yung petition natin na petition talaga for certiorari and habeas corpus na sa tingin ko dahilan kung bakit buhay pa yan kasi kabilang yung nagsampa ng certiorari with habeas corpus kasi nga inaresto na si Tatay Digong, ang tamang remedyo talaga habeas corpus. Pero dahil na-consolidate yung apat na petition, lahat po yan ay nakabinbin pa sa Korte Suprema. So, yung sa sinabi mong enumeration ng mga kaso na kinakailangang aksyonan ng kaso ng Korte Suprema, iisa lang ang kaso na yan pagdating sa ICC dahil apat na petition consolidated as one. No? At sa tingin ko, dahil nga dito sa balita na meron na namang warrant of arrest laban kay Senator Bato at sa iba pang mga dating hepe ng PNP, kinakailangan talaga bilisan na ng Korte Suprema ang desisyon. Kasi baka mamaya, mamut na naman ang kanyang desisyon kapag napadala na sa dahig itong si Senator Bongo. Opo. Dito naman po sa paglantad ng Brave 18 plus apat pa na mga Marines, no? Dahil parang hindi nga nasunod yung hearing sana ng Blue Ribbon under Cayetano Marcoleta led, no, na Blue Ribbon. Ano po masasabi niyo po dito? Tingin nyo mapapatawag pa rin sila ng bagong Blue Ribbon sa ilalim ni Tulfo?
at ni Pangilinan po, attorney? Sigurado ako ipapatawag sila muli. Hindi para makuha ang katotohanan, kundi para pasinungalingan ang mga sinasabi ng Brave 18+4. Ang importante naman sa akin, nakapagsalita itong Brave 18+4. Dahil yan naman ang gusto nilang gawin ng Marcos sa Senado, no, na talagang patahimikin sila at supilin ang katotohanan. Hindi sila nagtagumpay kasi narinig natin at sa akin ang pinaka-importanting narinig ko dyan ay yung isang dating sundalo na nagsabi na siya mismo nag-deliver ng pera sa pamamahay mismo ng Presidente Marcos at ito ay tinanggap ng anak na si Congressman Marcos, no? So sa akin malinaw na malinaw talaga na bagamat tinangkang supilin, malinaw na ang mastermind dito sa flood control scam ay walang iba kundi ang presidente. Opo. Dito naman tayo, sir, sa issue naman po with the BBM and kay President Putin. Kasi inimbita niya, di ko alam kung anong sagot ni Putin dito kung siya ba ay pupunta rito sa Pilipinas. Inimbita niya sa East ASEAN Summit, no, sa November ang Pangulo ng Russia. At alam natin na itong si Russian President Putin ay wanted din ng ICC. Obligado rin ba siya kung susundin niya yung ginawa kay FPRRD, kay Senador Bato na pag-implement ng arrest warrant? Parang ano bang nabasa niyo po rito, attorney? Well, ako malinaw eh. Nang tayo'y bumitiw, wala na tayong obligasyon makipagtulungan sa ICC. Kaya nga ang sinasabi natin, yung pangingidnap ay hindi dahil yan ay tayo nakipagtulungan sa ICC, kundi yan ay dahil nadesisyonan ni Marcos Jr. na talagang alisin si Tatay Digong bilang tinik sa kanilang kagustuhan na manatili sa kapangyarihan forever. Kaya kung ako si Putin, hindi ako magtitiwala dyan kay Marcos Jr. No? Dahil sigurado ako kapag nagpunta rito si Putin, gagawa niya ng paraan para mapadala rin yan sa dahig. No? Dahil alam mo naman, itong si Marcos Jr. nagpapapogi sa kahit sino na pwedeng tignan siya na mas pogi, no? At siyempre ang ICC ay isang European court, so kung gusto niya magpapogi sa mga Europeans talagang ipapakidnap din niya itong si Putin papunta ng ICC. Opo. Dito naman po sa naging performance ng ating kasalukuyang administrasyon, malapit na rin po yung kanyang magtatalumpati ulit siya sa kanyang State of the Nation address, attorney. Ano kaya ang nakikita mo rito na maaring ipagmayabang ba niya, ipinagmalaki, or babalik pa rin sa kanya kagaya ng mga nakalipas na SONA na laging bumabalik sa kanya yung kanyang mga pahayag dahil minsan hindi nagkakatugma, attorney? Well, gaya nung pinagyabang niya na napakadaming flood control projects dang natapos sa kanyang administrasyon, babalik at babalik sa kanya dahil lumalabas na yung napakadaming proyekto palang pinagyabang niya sa State of the Nation address ay dahilan kung bakit saksakan, trilyones ng kaban ng bayad ang ninakaw ng mga politiko. No? Sa tingin ko, habang gutom ang taong bayan, habang walang tigil ang pagtaas ng presyo ng bilihin, habang mababa ang sweldo at kulang ang mga trabaho, walang kahit anong achievement ang mapagyayabang itong Marcos administration, kahit ilang pang soda ang gawin niya. Opo, napag-uusapan din pala itong sa impeachment, attorney. If ever ma-impeach ang pangalawang Pangulo Sara Duterte, makakahanap din ba sila ng magiging pambato sa side ng mga Marcoses? Ano magiging senaryo po niyan? Babalik ta rin lang din ba siya ng kanyang mga naging kaalyado niya ngayon? And do you think ang magiging tugon ng taong bayan dito ay baka i-support na naman nila sa iba pang Duterte at yun yung uudyukin? Ano ang senaryo na nakikita mo, attorney? Ako, ang basa ko dyan, kung talagang ikukumbik nila si Sara at hindi pa tatakbuhin sa 2028, kahit aso na i-endorso ng Duterte mananalo bilang presidente sa galit na ng taong bayan. Grabe, kahit aso. Siguro, attorney, bilang panghuli, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayang nakamasid sa kasalukuyan pong mga ganap sa ating bansa. Nako, isa lang po panawagan ko sa ating tambayan. Maawa na kayo sa inyong mga sarili. Wala pong solusyon ang binibigay itong administrasyon sa ating mga hinaharap ng mga problema at ngayon po, ang ating problema ay hindi na lang po kung paano magkakaroon ng mabuting buhay. Ito po ay paano pa mabuhay na lang.
Meron po kayong kapangyarihan bilang tunay na soberenya. Kapangyarihan niyo po magsisante ng presidente na wala na pong saysay. Gawin na po natin yan sa lalong mabilis na panahon bago pa tuluyan na lahat tayong mamatay sa gutom.